Ako si Daniel. Isa akong tattoo artist. At siya naman si Kenneth. Gusto niya magpatattoo sa dagat. Yung isa, hindi ko yan kilala. Sa bahay lang talaga dapat kami. Pero wala eh. Iba talaga pag nagkayayaan. Madalas natutuloy pa yung biglaan kaysa dun sa pinagplanuhan na lakad. Natural sa atin yung mag-isip ng mga bagay-bagay, pinapakomplikado natin lahat. Kahit minsan di naman talaga dapat pag-isipan. Malaya yung pakiramdam ko pag hinayaan ko lang yung mga pako kung saan ako dalhin. Yung lahat ng mangyayari sa akin sa araw na yon, hindi ko inaasahan. Mahalaga pagtapos ng araw, wala akong pagsisisihan kasi sinubukan ko lahat ng gusto kong gawin. Paggabi na nung nakarating kami sa Infanta, bumungad sa amin ang maalat na simoy ng dagat. Malakas yung ihip ng hangin at maingay ang alon. Pagbaba sa sasakyan, nagtayo agad kami ng tent. Doon nga namin nilagay sa ilalim ng puno ng nyug, sa tuyong buhangin na malapit sa dagat. Halos grupo lang namin ang nandun kaya ang daming bakanting cottage. Kaya yung isa sinetapan ko na agad ng mga gamit sa tattoo. Kanina habang gumagawa ako ng stencil nito o guide, sabi ko matulog na muna siya kasi medyo mahirap placement ng tattoo. Yung position niya at yung upuan, built-in kasi sa cottage, di gaya ng nasa shop o sa bahay. Ako rin nga pala yung gumawa ng Carabao skin sa 3/4 sleeve niyan. Napag-usapan namin na incorporate tong Hanya mask design sa upper arms niya. Pasensya pala sa video, nakaharang yung ulo ko pati likod. Basta ko lang kasi pinatong yung tripod ng camera sa lamesa. Yung lamp ko naman medyo malaki. Gusto ko kasi maliwanag lalo na pag ganitong mga klaseng design na maraming mga details at more on outlines. Habang nasa session kami dito, maraming kumakausap sa akin na mga dumaraan. May mga nagtatanong sa akin kung masakit daw ba magpatattoo. Yung isa naman, hinahanapan ako ng design, kala niya siguro may dala ako printer. Basta sabi ko na lang kung wala sila mapili dun sa prints na dala ko, pwede naman freehand. May colored markers and pens naman akong dala, talo-talo na yun. Nung gabi nga na to, 3 tao na tatuan ko. Yung una clover sa lower arm, sobrang liit lang kasi testing lang daw. Yung pangalawa naman, birthday niya in Roman numbers, halatang nasaktan siya. Kasi kada tuso ko sa dibdib niya, pumipikit siya tapos napapahawak sa poste ng kubo. At syempre, pangatlo, yung nakikita nyo dito sa video. Nag-usap kami na outline na lang muna kasi ngalay talaga yung kasukasuhan ko. Nahirapan rin siya sa pesto niya at malikot din siya, nakagat ata ng langgam. Kinabukasan, 7 AM na ako nagising. Kahit usapan, aabangan dapat namin yung sunrise. Ang himbing pa ng tulog niya kaya sinampol ko muna ng matauhan sa katotohanan. Oy, magpicture na tayo. Habang di pa gaano mainit, pasigaw akong sinabi habang natatawa sa namumulang bakat ng kamay ko sa mukha niya. Maraming alon ng oras na yun. Pero payapa kang utak ko. Kaya pala dito, madalas magpunta ang mga taong maraming iniisip. Pakiramdam ko kabilang mundo yung isla na yun. Tanggal ang puyat at pagod sa ganda ng view. Napakalawak ng pwedeng matanaw. Yung tipong mapasabi ka ng ansarap siguro dito tumira. Sobrang layo kasi sa realidad. Lahat ng tao masasaya kasama ang barkada at pamilya. Sana ganito din sa syudad, no? Walang away ng mag-asawa, walang inggitan ng mga magkakapatid, walang pagtatalo sa katrabaho, walang ingay ng mga sasakyan. Oo, alam ko, imposible. Kaya kailangan, tayo na lang ang mag-adjust kung ayaw ng environment natin. Huwag natin isisi sa iba yung mga di magaganda nangyayari sa buhay natin. Tayo dapat ang unang makalam kung ano bang mali. Pagkatapos naman natin malampasan yung matitinding challenges, basic na lang sa atin halos lahat ng parating. Tara sa dagat.